Imanhan na ito mga higala nga ang iglesia nagitukod ni Kristo gitawag kini sa Efeso 2:20 og templo. Sama gilarawan kini kadtong iglesia kadtong templo nga gitukod ni Hari Solomon. Giingon sa ubang sitas nga matod pa ni Hari Solomon gitukod po akong pagatukuron ang balay, ang templo. Pero dili siya ang aktual nga tuagyod sa kumbaga sa atong parnahon karon termino, dili siya maoy nag-bulldozer. Dili siya kung sa panahon nato karon, dili siya maoy naggabas. Na siya gikasangkapan nga ang tawag po sa Biblia mga magtutukod ni Solomon, mga magtutukod ni Hiram. Magtutukod po, pero sila ang aktual nasa pila. Pero giingon ni Hari Solomon, tukuron niya ang balay o ang templo. Pero, kining paghisgot sa iglesia, sa unsang pangpaagi na tukod ang iglesia. Ang iglesia nga tinuod, dili gabas ang gigamit, dili martilyo, o dili, giingon dire sa The Catholic Catechism, by John Hardon. Basahin ko na lang. Sige. Hingon diri, the Redeemer, mauning Ginoong Jesucristo, began building the mystical temple of the church when by his preaching he made known his presence. Giyon sa pagtukod ang iglesia, kagitawag og temple o templo. Matod pa ang manunubos, ang atong Ginoong Jesucristo, matod pa sa ilang pare. Nagsugod pagtukod sa templo nga maong iglesia, pinaagi sa pagpaila o pagtudlo sa mga pagtulunan sa atong Ginoong Jesucristo. Di apa ko sa kalibro, may Catholic book o may Catechism, book 2. Sulat ni sa usa ka pare na si Moro. In the first days of the church, the apostles founded, nagtukod many churches. From time to time, they wrote letters to the churches they had founded. Si Kristo sa Mateo 16:18, naghisgot siya na siya ang magtungkol sa iglesia, Biblia. Saya. Diyan, atong mabasa, 16:18. Ug ako nagayon usab kanimo, nga ikaw mao si Pedro, sa ibabaw niinig bato. Pagatukuron ko ang akong iglesia. Matod pa, sa atong Ginoong Jesucristo, tukuron niya ang kanyang iglesia. Ug kanang maong iglesia, sumala sa pare, sa ilang libro, kada gitawag nga Church of Christ, Iglesia ni Cristo. Gingon dire, so likewise the new Israel, which while living in this present age, goes in search of a future and abiding city, is called the Church of Christ. Matthew 16:18. Matod pa dire, gitawag kanang iglesia nga gisgutan sa Mateo 16:18, Church of Christ, Iglesia ni Cristo. Unsa ba? For he has bought it for himself with his blood. Acts 20:28. Unsay atong matagan, diha pa lang sa maong sitas o sa libro sa mga pare, katisismo nila, napamatudan nako ang tema. Unsa ba gingon sa tema? Pamatudan ng iglesia, iglesia ni Cristo ang gitukod sa atong Ginoong Jesucristo. And no one would question that the church built by Christ is the true church of Christ.
So napamatudanan ako. Pinaagi sa Biblia o pinaagi sa mga basahon sa atong mga higala. Karon, ang atong hisgutan, mga mahal namo nga tigpamati, kung usbon nako, na ang gitukod ni Kristo nagsimula, nagsugod, labi na itong panahon sa persecution. Dito sa Jerusalem, kanina ako nang gibasa, Galacia 1:22. Galacia 1:22 sa Maayong Balita Biblia, niadtong higayuna ang mga sakop sa mga iglesia ni Kristo dito sa Judea, wala pa gayon makakita ka dako. So, same is true. Sama sa pamatuon, si Kristo, akong iglesia. Ang tawag, subay sa pahayag sa pare, Church of Christ, Iglesia ni Kristo. Niadtong gitawag kini sa mga apostol, Iglesia ni Kristo. Iglesia ni Kristo sa Judea. Pero giingon dito sa Mateo 16:18 na ang Iglesia ni Kristo tinuod matud pa dili makadaog kaniya ang gahom o kapangyarihan ng kamatayan. Bakit po sinabi yun? Ganong gisulti man na dili madaog sa kamatayon. Dili mo di pasabot nga pamahimot ang Iglesia ni Kristo, dili na mamatay. Ang gingon dire sa Juan 11:25, gingon, si Jesus biingong kaniya, ako mao ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi, ang mutuo kanako, bisan siya mamatay, mabuhi pa siya. Ngano nga giingon sa atong Ginoong Hesukristo nga ang iglesyang iyang gitukod dili pagagamhan o dili pagadaugon sa kamatayon o kamatayan. Tungod kay ang mga iglesia ni Kristo, ang mga miyembro sa iglesia ni Kristo, moabot man ang kamatayon, tungod kay ang kamatayon kanang pagkabugto sa atong gininhawa, gitagal naman na sa Diyos sa tanang mga tao. Pero ang hiyas sa matud nga iglesia, mamatay man ang mga miyembro, una silang pagabanhawon. Ani sa unang Tesalonica 4:16, ani ang atong mabasa na pahayag ni Apostol Pablo. Kayang mauna Ginoo sa usa ka pagsinggit, sa usa ka tingog sa punuan sa mga manulunda ug sa budyong sa Dios, manaog gikan sa langit, ug ang mga nangamatay diha kang Kristo mabanhaw pag-una. Pag namatay kang Kristo, ang kang Kristo, Mateo 16:18, ang iglesia mabanhaw pag-una. Kunya, kung abtan kang iglesia ni Kristo nga buhi, patyon pa ba niya banhaw na po? Dugang lang sa trabaho ni Kristo pag ingonala. Ano ang buhaton kanila? Kunya kita nga mga buhi nga nang hibilin, pagalalinon kita pagtingo ngadto sa ibabaw uban kanila sa mga panganod sa pagsugat sa Ginoo, ug sa ingudi ini magakauban kita gihapon sa Ginoo. Unsa ang buhaton, mga kababayan, mga tagilungsod? Unsay buhaton sa mga abtang nibuhi ng mga iglesia ni Kristo o kang Kristo? Pagalalinon sila, di na sila moagi sa unang kamatayon. Pagalalinon, kauban sa mga unang gibanhaw, musugat sa atong Ginoong Jesus diha sa panganon. Dako kayo ang panalangin pag makauban sa unang pagkabanhaw. Giingon sa bugna
26, bulahan o balaan ang may pag-ambit sa nahauna nga pagkabanhaw. Sa ibabaw niini ang ikaduhang kamatayon walay gahom. Tinaw ang giingon sa Biblia. Bulahan, dili lang basta bulahan. Balaan ang may pag-ambit sa nahauna nga pagkabanhaw. Nganong bulahan man, mga higala, matud sa Biblia, tungod kay ang ikaduhang kamatayon, wala na'y gahom kanila. Mo ning giingon dito sa mga hinungdan, kung anong giingon sa Mateo 16:18, na yung iglesyang itinayo ni Kristo, hindi pananaigan ng kamatayan, tungod kay wala na'y gahom kanila ang ikaduhang kamatayon. Hain maning ikaduhang kamatayon na wala na'y gahom sa mga iglesia ni Kristo. 14, ug ang kamatayon ug ang Hades gipanambog ngadto sa linaw nga kalayo. Kini mao ang ikaduha nga kamatayon, bisan ang linaw nga kalayo. Hain maning ikaduhang kamatayon nga wala na'y gahom, wala na'y gahom sa mga iglesia ni Kristo o sa mga kang Kristo. Kini ang silot sa linaw nga kalayo. Kung tawag ko na sa ubang mga bersyon nga gihubad sa Katoliko, impyerno. Kung mao, dako kaayo ang kabulahanan. Ang tagilungsod namo niining dapitan. Pag makauban kita sa tinuod nga iglesia ni Kristo. Ang tinuod nga iglesia gitukod ni Kristo. Ang tawag niini sumala sa ilang libro, Church of Christ, Iglesia ni Kristo. Sumala sa mga apostol, Iglesia ni Kristo, Galacia 1:22. So sa karon ang amo nga isulti sa among kaakbang, supako nila ni i-refute, kinahanglan nilang ibagsak ni. Supako nila nga ang iglesia ni Kristo mao ang nasulat sa Biblia. Supakon pud nila ang isulti sa ilang pare na sa Mateo 16:18, ang iglesia ang gisgutan, iglesia ni Kristo. Ambot lang kao, kaya nilang supako na. Ngamingon ang uban nga kamurda imaluwas, dili demi intra. Mao na gikasukan sa ubang mga tao sa iglesia ni Kristo. Dili nila madawat tungod kay ito o masad kuno sila sa Ginoong Hesukristo. Pero tanong, sumasampalataya? Mituo ka ba kang Kristo? But what kind of Christ do you believe in? Unsang matang Kristo ang imong gituhuan? Ang imo bang gituhuang Kristo? Kristo nga dunay gitukod nga iglesia o walay gitukod nga iglesia? Kung ang imong gituhuan Kristo nga naa sa Biblia, tinaw sa Mateo 16:18, the true Christ mentioned by the Bible is our Lord Jesus Christ. And our Lord Jesus Christ built, established His church, which is called, according to the Catechism of Modern Men, a Catholic book, it is called Iglesia ni Cristo. Balikan ako ang giingon sa uban niya, kinahanglan pa di amin sa iglesia, tuon naman migang Kristo. Akong basahon. Sila. Ang giingon dire. Sige. Ang giingon dire. Sa Juan 10:26.
but you don't believe me because you are not part of my flock. Matod pa sa atong Ginoong Kristo, binasayon na to. Wala mo mutuon ako. Tungod kay dili ka mo bahin o kauban sa akong panon. Mao ni hinungdan nga hindi supak yun ning among mga higala kay di man sila kauban sa panon. Hain man din panon. Hain man ning flock. Nagisgutan. 20-20 Ocho? Brother Joe, doon na ba tayo bisita? Sige, dali lang sa translation from the Pisita, Acts 20:28. Ang gingon diri, take heed therefore to yourselves and to all the flock. Yan ang kawan, panon, over which the Holy Spirit has appointed you overseers to feed the church of Christ. The church of Christ, which He has purchased with His blood. Church of Christ, Norris simplified. Yan na siya mga. Meron dyan. Oh. Timana na to. Church of Christ, Iglesia ni Cristo, mo na'y panon. Let us not forget what our Lord Jesus Christ said in 10:26 in the book of John. You do not believe me because you are not part of my flock. Which is the flock? Hain ang panon. Matod sa Biblia, Iglesia ni Cristo. Mao ni tinuod nga Kristo pagitudloy sa Biblia. Kanang Kristo nga dunay gitukod nga iglesia. Iglesia ni Kristo ang gitukod. Supako nilang gitudlo sa balaang kasulatan. Busa? O sa giingon sa atong Ginoong Kristo, it's the invitation of Christ. To those who aspire to be saved on the day of judgment. Para sa mga tao nga gustong maluwas. Ang gisgutan namong kaluwasan, Roma 5:8-9, silot kini nga umalabot sa pagbalik sa atong Ginoong Kristo. Hapit na kanang pagbalik sa atong Ginoong Kristo. Kay matud pa sa atong Ginoong Kristo. Pag nakita ninyo kining mga butanga, hain man, mga linog, kagutom, kalisdanan, maunay mga timaan, hapit na ang pagbalik sa atong Ginoong Kristo. Sa among pangutana sa mga tagilungsod ni Ining Dapita sa Dumaguete, kadus aman mo muliho. Kadus aman kamo mutikang. Kadus ninyo buhaton ang paglakang para kamo makasulod sa matuod nga iglesia na mao ang iglesia ni Kristo. Busawon sa gitudlo sa Ginoong Kristo. I quote this from John 10:9, Revised English Bible. I am the door. Anyone who comes into the fold, ngunay panon, through me will be saved. Matod sa atong Ginoong Kristo, ako pultahan. Kinsamang musulod, sulod sa panon. Pinaagi kaniya
mao na ang mahimong luwas. Hay ng kaluwasan sa silot pag-abot sa adlaw sa pagbuo. Mao ni hinungdan sa amo nga pagdepensa sa pagtuo namong mga iglesia ni Cristo. At the same time, this is also the reason why we expose the falsity ng mga kasaypanan sa ubang relihiyon. Dili ang gusto lang nga, gusto na mo nga awayon mo, sakito ng inyong pagbati. Most of us, mostly members of the Iglesia ni Cristo, gikan mi sa simbahang Katoliko. Pero nganong kami di ana sa Iglesia ni Cristo. Christ said, I am the door. Ako pultahan. Ang musulod sa panon, maukinit ang maluwas. So among pangutana, mga tagilungsod, dili ba ninyong gusto nga maluwas? Come and join us in the Iglesia ni Cristo. Nga naman, inahangnan niya madalata sa Iglesia ni Cristo. Colosas 1:13-14, giingon ni Apostol Pablo nga sa Tagalog na siyang nagligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman at naglipat, transfer, sa atin sa kaharian ng kaniyang anak ng pag-ibig na siyang kinaroroonan ng ating katubusan na siyang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Ganong kinahanglan man ta mo transfer? Sugo man na, gikan sa kangit-ngit, dadon ta, mo transfer ta, ngadto sa kahayag, hain man sa gingharian sa anak sa Dios. Gingharian sa Dios. Hain man gingharian sa Dios. Litlikot, matud pa sa libro, Creed and Apologetics, Imprimatur W. Browser. Gingon, the Church of Christ, Iglesia ni Cristo, is the kingdom of God on earth. Ang Iglesia ni Cristo, ang gingharian sa Diyos, niining kalibutan. Gingon sa Colosas 1:13-14, mubalhin gikan sa kangit-ngit, sa kahayag, sa gingharian sa anak sa Diyos nga matud pa sa pare sa ilang libro, ang Iglesia ni Cristo.